Magandang araw sa inyong lahat mga kamatsas. Nagkapisakan ngayon sa game number 11. Ayan, kararating ko lang po galing pong Nueva Ecija. At bago tayo magsimula mga kamatsas, nais ko lang pong pasalamatan. First Palayan Rapid Chess Tournament sa Nueva Ecija. Thank you so much po kay Sir Celso at of course sa ating sponsor na si Mayor Vian Cuevas. Ayan, mabuhay po kayo. Sana ay marami pang mga chess tournaments na lumaganap dyan sa Palayan. Okay. Grabe itong laban na ito mga kamatsas. Medyo pagod ako pero sa dami po nang nag-request ay sige, go tayo. First move, Knight F3. Ang tumira niyan ha, ang ating first Asias, the pride of Philippines, GM Torre. Siya yung nag-ceremonial first move. Knight F3 at dito pinagpatuloy. D5, C4, ayan. D4 at nag-B4. Ito po ay ready opening, advanced variation kung tawagin. Nag-C5, ginambitan at nag-E3. Ayan, dito po mga kamatsas, atras ko lang kaunti, libre yung pawn pero pag kinapture kasi yan ay madaling makukuha yan. Magda knight c6 lang, tapos later on mag-e5, strong and solid center, tapos madaling bawiin yung pawn sa c5. Kaya hindi na po pinag-aaksayahan ng tempo yan at nag-e3 na lang para mag-concentrate kung papaanong babasagin ang solid center na early plan dito ng black. Nag-knight f6, A3, medyo kakaiba yung A3 ha. Novelty kagad. Novelty kagad. Maagang novelty. Bishop B2 ang pinaka-line dito eh. B takes C5 pangalawa, E takes D4 pangatlo, B5 pang-apat. Ayun, grabe. Just tong preparasyong A3. Bishop G4. Kumapture na sa D4, capture at nag-H3. Teka muna, observe muna ako sa time. Tingnan nyo yung time mo. Ang layo na naman ng oras, 1 oras mahigit ang diferensya. Kinapture, Queen C7 at nag-D3. Talagang kitang-kitang nanibago dito si Ding sa binitawang bukas ni Gukes na Reti, B5. Ayan. Dito po kasi kung kakapturein ito, mawi-weaken lang ang queen side. Pag kinapture, knight C6 lang, kaya hindi kinakapture yan. Para mapanatiling solid, ay kailangan mag-B5. Knight D7. Yun nga lang ang drawback ng B5 na ito, yung knight makakapormang mainam sa C5 square kasi nakabuka na eh. So yan po yung mga teknikan dyan. G3. Ayan, fianchetto ang plano. Knight C5. Bishop G2. Teka muna mga kamatsas ha. May sundot ng knight B3 sa loob ah. Pero dito nag-knight FD7. Ayan, medyo... Ang plano naman dito is to play knight E5. Atakihin ng reyna at the same time may atake sa pawn D3. Pero teka muna mga kamatsas. Sundutin muna natin. Pag nag-knight B3, may queen takes B7. So di pagpalagay ng capturein. Capture at mag-rook B8, bishop C6 check, king D8. Ayan ang gusto ko malaman dito. Ito na yung lalim. May bishop F4 pala. May time para makatakas. Ayun, may counter doon eh. Inisip ko, sabi ko, pagpalagay ng umilag yung tore, ayan, may ganyan pala. Okay, sige po mga kamatsas, no? Tapos, nasa black na yan kung sasabay ba ng capture. May capture din doon. At pagpalagay na mag-rook C8, may rook A2 naman. So, timing yan para makatakas sa mga atake, no? Pero balik tayo, kaya pala nag-knight FD7 lang dito si Ding at nag-castling knight E5 at nag-queen to F4. Ayun, talagang wala nang magagawa dito si Gukes sa D3 niya. So give up na. Pero kailangan niyang kumounter syempre. Pero nag-rook D8 muna. Dinipensahan muna ni Ding at dito ay talagang bagsak na yung D3 at nag-rook D1. Ayan, dito po kasi hindi pa pwedeng sumabay ng capture dyan kasi nakapin. Nag-G6. Ayun, na bad moban po ng computer dito. Pero ang gusto lang namang mangyari ni Ding, simple lang i-develop lang naman yung kingside, bishop G7 and castling. Pero kung accuracy po ang pag-uusapan natin, E6. Ayan pala tira, E6. Okay, para may plano to play bishop D6. Nalalakasan ako sa bishop D6 mga kamatsas. Oh.
Oo nga, no? Mga ganun-ganun. Okay, balik tayo sa G6 na ginawa at nag-A4, H5. Susundot naman ng Bishop H6, B6. Good move by Gukesh. Okay, syempre, hindi pwedeng iwan, no? Queen D6, Bishop A3, another sundot. Good move. Teka muna. Okay, nag-Bishop H6 sumabay. Pero liwanagin ko muna mga kamatsas, ano? What if knight C takes D3? Okay, capture doon. Pag kumapture dito, bishop takes E5. Ayan, maliwanag na. Kasi ang nasa isip ko, pag nag-knight C takes D3, yung tipong ka-capture doon ba? Yung mga ganun, ano? O pero may capture din eh. So may tutukan din eh. So simple lang pala, capture and then capture. Okay? So klaro po. Balik tayo sa Bishop H6 na ginawa at dito only move. Kailangan niyang kumapture dyan. Queen takes C5 at nag-Queen E4. Ayun, patong. So nakaligtas pa rin si D3. So may malakas na atake sa B7 at nag-Knight C6 muna. Secure muna yung B7 at ang plano dito ni Ding ay kuhanin ng buong buo ang pawn sa B6 at nag-Knight A3. Rook D7. Another bad move. Okay, bakit kaya? So, mas mainam daw ay castling na. Okay, pag nag-rook B o rook D, B1, magda-knight B4. Ayun, pag nag-queen takes B7 and rook B8, may simpleng kuha lang din sa B6. At kitang-kita po sa evaluation bar na equal-equal lang. Ayun, pero balik tayo mga kamatsas sa rook D7, yun nga lang bad move. At baka mapatanong kayo mga kamatsas, klaruhin po natin, ano? Baka tanungin nyo, Coach, ba't di naman kinapture kasi yung B6? Meron kasing rook A, B1. So, pag nag-knight B4 kasi may capture doon, may bawi. Ngayon, pagpalagay natin, Queen C7, mag-rook B5 dito. Ayan, kahawig po yan sa idea na nangyari. Tingnan nyo po nag-rook D7, Knight C2, kinapture ang B6. Sinadya talaga ni Gukesh eh. Lalim ng nakita nyo. Bigay yung pawn pero nagbigay naman sa kanya ng good opportunity na makapressure sa B7. Parang Benko effect. Nagpapa one pawn down pero later on mararamdaman mo yung epekto. O balik tayo, castling. Knight A1, grabe na imagine ni Gukesh dito. Knight B3, grabe mga maneuver. Knight C5, yung mga ganung tama. Rook B8, Knight B3, E6 mga kamatsas. Blunderacious ang ginawa dito ni, kung tawagin nila ay ni Ding Dong. Ayan, nadali. Blunderacious. Pagod ako, di ako makasigaw mga kamatsas. Kararating lang namin. Alauna ng madaling araw na dito eh. Ako, pasensya na saka na ako sisigaw. O, teka muna. Ang tira pala dito mga kamatsas ay rook D6. Oh, halos equal lang yung evaluation bar eh. Pag nag-knight C5, rook F6. Ang hirap makita nito. Bakit ganun? Ano plano niyan dyan? Ano plano? Pagka gumanon, knight A7. Oh, ayun. Ibibigay na yon. Takes. Yun lang, bakit knight? Okay, nakahang kasi, no? Knight takes B7, knight C6 babalik, knight C5, knight B4. Kasi may threat, knight B3 aatras, and bishop to E3. Yun ang sekreto ng Torre. Lumabas na. Yan ang talagang inaabot ko eh. Kanina pa pag kinapture queen takes G3, grabe para magawa mo ito mga kamatsas. Para magawa ito, grabe, super duper duper talaga, grabe ka computer. Mapagbibintangan ka ditong Stockfish Boy. Grabe oh, lalim pero equal ang evaluation bar. Woo! Lalim eh, no? Wala pa nga klaro, hindi pa nga maintindihan eh kung ano ba yung future talaga ng black dito eh. Oh, depensado naman ng ano. Pero etc. No, kayo na lang po mga kamatsas kung may time kayo mag-explore niyan. Pero equal eh. Napakalalim naman yung rook D6. Wala, mahirap maabot ng human powers yan. So, nag-E6 dito, blunderacious. At pinasukan po ng, syempre, kitang-kita naman, rook E7. So, yun ang purpose ni Ding eh. Mag-E6, knight C5, may bakanting lote yung Torre sa E7 na sa palagay niya na makapagbibigay safe or safety
sa kanyang B7 pawn at dito po nag-rook DB1. Okay, di rin po nagustuhan ng computer yan. Dapat daw po is immediate knight takes B7. Yan ang accurate. Tapos pag kinapture, bitin yun. Okay, pero opposite colored bishop pa rin, ano? Ang matitira. Knight B4 ang binigay po sa continuation and queen takes D4. Ayan. Lamang ang puti dito, pero hindi pa ganong garantisadong winning na winning. Kasi may rook D7 pa, etc. etc. Okay, balik tayo. Mabara-bara. Pasensya na po. Okay, balik tayo sa rook DB1 na ginawa dito ni Gukesh. At dito po mga kamatsas, unfortunately, himbis na knight B4, good move ang gawin dito, nag-queen C8. Another blunderations! Tumalab kaya ang epekto ng pagkakasigaw natin ng blunderations. Nilayo ko na para hindi ako malimiter. Nalilimitahan ako sa mic eh. O yan sumigaw na ako mga kamatyas Blunderations na naman po ang ginawa at dito po, sige po, huling bitaw na napakagandang tira ni Gukesh. Naparesign ng world champion na si Ding. Sa ilang sandali lamang po ay itutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatsas. Ang $200,000 winning move, queen takes knight. Resign. Bakit po? Pag kinapture yung sacrifice queen na yan, kitang-kita naman may capture doon, makukuha at makukuha ang tore, may extra piece po dito ang white. What a winning move. $200,000. 10 million pesos, isang panalo. Pero ang mahiwaga dito, ang first ceremonial move na tumira si GM Torre, pinagpatuloy lang ni Gukesh. Aba, mahiwaga kamay ni GM Torre. Pumatak yung knight F3 first move niya. GM, kung napapanood mo to, congrats din sa'yo. Hingi kang balato kay Gukesh sa $200,000 kahit 10% na lang. Magkano yun? 20,000, 1,000,000 piso din mahigit yun. Sabi mo kay Gukesh, my first move is mine, ha? Ganun ka. Okay mga kamatsas, maraming salamat po, no? Ay, tuwan-tuwa po kami at nakauwi kaming matiwasay ni Grandmaster Daniel Quezon sa Palayan. Ayan, at matagumpay naman po ang aming naging purpose doon na simultaneous exhibition. And of course, ang pinaka-importante is ma-inspired natin ng mga players sa mga pinupuntahan natin. Kaya kung meron po kayong alam ng mga events dito sa Pilipinas, makipag-ugnayan lang po kayo sa Kamatsas. At pwede po nating ma-invite si GM Daniel Quezon, pwede nating together with GM Torre. Dapat kasama po namin si GM Torre sa Palayan, pero nagkataon po na nandun siya ngayon sa World Championship Ayan. Okay, maraming salamat po mga kamatcha. Shout out muli sa buong Nueva Ecija Chess Association at sa mga chess clubs dyan sa Palayan especially. And thank you so much kay Mayor Vian Cuevas. Maraming salamat. Magkita-kita pa po tayo sa mga susunod pang chess updates. Score nila is 6-5 at mayroon pa pong 3 games to go kung sino ang magcha-champion, world champion ngayong taon na ito. Salamat po, kita-kits!